Halos lahat nga po ng mga team sa NBA nakagawa na ng pagbabago maliban sa Golden State na hanggang ngayon nakatenga sa free agency. Wala pa rin naman nga ditong magawa-gawang negosasyon at makuha mga bagong player. Maging ang inaasahang pag-trade kay Jonathan Kuminga pahirapan gawin since marami nga sa mga teams ang nagdadalawang isip na kunin siya. Pero mismong NBA insider nang nagsabi na kasalanan rin naman ng Golden State bakit natatagalan sila sa pag-trade gayong napakalaki ng hinihinging kapalit ni Kuminga. Well, isang superstar nga daw ang naibalitang gustong makuha ng Warriors bilang kapalit ni Kuminga sa isang trade which is hindi ikinagusto ng mga team. Naniniwala ang mga ito na hindi isang superstar si Kuminga kaya wala silang rason bakit ganun kalaki ang gusto nilang ipalit. Kaya mukhang hanggat nagmamatigas ang Golden State sa kanilang ginagawang negosasyon, siguradong wala silang magagawa ni isa mang pagbabago ngayong off-season. Samantala, halos 2 araw nang nanahimik ang Los Angeles Lakers sa free agency matapos nilang makuha sina Jake LaRavia, DeAndre Ayton at ibinalik si Jackson Hayes. Pero hindi na rin naman dito nakapagtataka since nakabuo na sila ng 14-man lineup na sina Luka, Reeves, LeBron, Hachimura, DeAndre Ayton, Gabe Vincent, Dalton Knecht, Jake LaRavia, Jared Vanderbilt, Hayes, Jordan Goodwin, Maxi Kleber, Adotiero at si Shake Milton. Ibig sabihin, meron pang isang natitirang bakanting pwesto sa lineup na maaari nilang magamit para makakuha ng isa pang player sa free agency na siyang kukumpleto sa official roster next year. At base sa insider, isa sa mga free agent na pwede nilang kunin ay si Gary Payton II na plano rin naman nga po nilang pabayaan o plano ng pabayaan ng Golden State sa free agency. Hanggang ngayon, wala itong kontrata sa Golden State kaya malaki ang tsansa ng Lakers na maagaw ito. Nakapaglaro na rin naman si Gary Payton II noon sa Lakers bilang isang two-way player kaya hindi malabo na kunin nila itong muli ngayong off-season. Sa kabilang banda, simula nga po nang lumabas ang balita sa internet na posibleng hindi matuloy ang pagkuha ng Denver Nuggets kay Jonas Valanciunas matapos itong mag-request ng buyout, marami nga sa kanilang mga fans ang sobrang nadismaya since mauudlot pa ang mabubuong mas malakas na bagong Twin Tower. Hindi nga sana magkakaproblema ang Nuggets sa tuwing nasa bench o hindi naglalaro o nagpapahinga si Jokic dahil meron nga silang legit na kapalitan. Mabuti na lang may lumabas ng balita galing kay Mike Stein na papayagan nga at hindi papayagan sa ngayon ng Denver Nuggets na bigla-biglang humingi ng buyout si Valanciunas gayong sumang-ayon rin naman ang kanyang dating team na Sacramento sa isang trade. Kaya kahit hindi man ito gusto ni Valanciunas ang nangyari sa kanya, wala rin naman siya ditong magagawa kundi sundin ang nakalagay sa kontrata. Sa madaling salita, tuloy pa rin ang Twin Tower ng Denver Nuggets sa susunod na season.